Bago natin sagutin, kain muna tayo. Pagkatapos linisin ang kusimay, Mainit na ang ating mantika, ilagay na natin ang bawang. igigisa ito sa bawang, sibuyas at kamatis. Ilagay na natin ang ating kusimay. Haluin natin ng mabuti. Hintayin natin maluto hanggang 5 minutes. Malinamnam. Tapos, siyempre, masarap. Parang crab. Grabe, suabe, malutong na malutong. Manamis-namis na malinamnam. Maaaring kainin ng sand crabs, ngunit dapat tandaan na kailangan lutuin itong mabuti bago ito kainin upang maiwasan ng mga parasite at bakterya na maaaring magdulot ng sakit sa ating sikmura. Ang kusimay o sand crabs ay nagtataglay ng mataas na protina, omega-3 fatty acid at iba pa mga mineral. Kung ang mga lokal sa Ilocos Norte nilalantakan ng mga kusimay, ang ilang scientist naman, ginagamit ang mga kusimay para matukoy kung may problema sa tubig. Filter feeder ang mga kusimay. Ibig sabihin, sinasala nila ang tubig para makakuha ng pagkain. Itong mga crustacean na to, sila yung mga bioindicator. When you say bioindicator, sila yung kailangan ma-determine natin kung healthy yung environment na tinitira nila. Yung population nila kumukonti na at yung status ng health ng karagatan doon sa paligid ng lugar na kung saan sila nahandoon ay hindi na maganda. Pero bakit nga ba may buntot ang mga kusimay? Kailangan nilang bumaon sa ilalim ng lupa. Yung mga predator, yung mga mas malalaking hayop, o mga isda, mga ibon na sila'y paborito ring kainin. So kailangan nila maka-escape, and one way yung adaptability nila dahil doon sa build ng kanilang katawan, yun ang ginagamit nilang flee or escape para sa mga predator din. Bukod sa hindi nakakaumay sa hapagkainan, malaking tulong din sila sa ating kalikasan. Kaya okay na okay ang kusimay. Nagado nga amom, Manong Kim.